Batiin ko lang po muli kayo ng mapagpalang araw po sa inyong lahat. Gabi na sa Pinas. Yun po, dako na po tayo sa ating pag-aaralan nga po about sa keep yourselves in the love of God. So panatilihin po natin ating mga sarili sa pagmamahal ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy is yung konting recap nga lang po sa napag-aralan natin last week. Kung matatandaan po natin yung Jesus Christ is our example. So yun nga po yung Jesus Christ, endurance. Yung first point nga po natin is our example dahil ang Panginoong Hesus nga po ay nag-suffer for doing good. So na-persecute po siya at nahirapan but then he didn't retaliate nga po o nagsalita man lang laban sa mga humamak sa kanya. So tinis niya nga po yun. So tinis niya nga po yung lahat ng sufferings and persecution. So ganun nga rin po sa atin na we will experience persecution and mocking or pangutya nga po. We must endure nga po all of that kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus upang makawin nga po tayo ng mga soul. So hindi po natin kailangan magsalita laban sa ating mga kapwa. Yung second point nga po as Jesus Christ is our example, yung holiness nga po ng ating Panginoon. So napag-aralan nga po natin na isa sa mga attributes ng ating Panginoon ay pagiging holy. At yung holiness nga po ng Panginoon ay ang nagse-set apart sa lahat nga po by the sacrifice of our Lord Jesus nga po when He died on the cross. We are cleansed from our sins the moment na inaccept nga po natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoong at tagapagligtas nga po sa buhay natin. So in the eyes of God, we are holy dahil ang righteousness na nga po ni Jesus Christ ang nakikita niya sa atin. And we are in the process of sanctification nga po. So it is a lifelong process nga po kung saan ang pamumuhay nga po natin ay nag-transform into Christ-likeness nga po. At makikita nga po sa buhay natin yung through the fruit of the Holy Spirit. And then yung third point nga po natin last week is yung Jesus Christ love. So yun nga po yung example natin. Yun po yung magiging example natin kung paano nga po ba natin mamahalin ang ating mga kapamilya, loved ones, ang ating kapwa-tao. So ang pagmamahal nga po ng Panginoon sa atin ay unconditional. So yun nga po, we are deserved to suffer dahil sa ating mga sins and iniquities. But then, He gave Himself nga po upang tayo nga po ay magkaroon ng salvation and ma-redeem nga po sa ating mga kasalanan. So, ganyan nga po tayo, kamahal ng Panginoon natin. So, yun po yung ating topic last week. Jesus Christ is our example. Jesus Christ endurance, Jesus Christ holiness, and Jesus Christ love. So yun po yung magiging example natin sa ating pamumuhay. So dako na po tayo dito sa ating pag-aaralan nga po for today about sa keep yourselves in the love of God. So ang ating nga pong passage ay mababasa nga po sa Book of Jude. Chapter 1 verses 17 to 25. So basahin ko po. Ang sabi po diyan, but you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Amen. Verse 24, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Christ Jesus, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. So bago po tayo magpatuloy is humingi nga po muna tayo ng panalangin ng wisdom
humingi nga po tayo ng wisdom at understanding sa ating Panginoon. So let us pray nga po. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan at sinasamba, O Lord. Lord, muli maraming salamat nga po sa araw na ito na nakapanalangin nga po kami muli sa inyo ng sama-sama nga po in one spirit, O Lord. And Lord, sa pag-aaral nga po namin ng inyong mga salita, O Lord God, gabayan nyo nga po kami, O Lord. Pagkalooban nyo nga po kami ng godly wisdom and understanding nga po as we study your words, O Lord. Lord, gamitin nyo nga po ako bilang daluyan ng inyong mga salita, O Lord. Ikaw nga po ang aking maitaas, aming mapapurihan, aming Lord. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa mga kapamilya, O Lord, na nandito nga po upang makapakinig nga po, Lord God, ng inyong mga salita, O Lord God. Gabayan nga po kami ng banal na Espiritu, O Lord. Maraming salamat nga po. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, ang context nga po nito, nitong pag-aaralan nga po natin, ang sumulat nga po nito is si Apostle Jude nga po. So si Jude nga po ay kapatid ni James kay Mary and Joseph. So half-brother nga po siya ng ating Panginoong Hesus. So siya nga po ay isa sa mga half-brother ng ating Panginoong Hesus. So naisulat nga po ito to warn us nga pong mga believers against sa mga scoffers or mockers nga po ng gospel, and he wanted to expose nga din po yung mga false teachings and teachers. So kaya nga po nasabi niya rito na keep yourselves in the love of God upang hindi nga po tayo matangay or ma-deceive ng mga maling katuroan nga po. So yun po yung pinaka-context nga po nitong pag-aaralan natin. So yung first point nga po dito is may warning nga po dito si Apostle Jude. So ang warning nga po rito, yun nga po dito sa 18 na, they said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused division, worldly people devoid of the Spirit. So sila nga po yung scoffer means a person who mocks or makes fun of someone or something, often of religion or moral values. So yun nga po yung warning sa atin dito ni Apostle Jude nga po. Yung pag-rise nga rin po ng mga false teaching at na-predict nga rin po dito, ang sabi nga po rito is na-predict na nga rin po ito ng mga apostles. So, and it is true nga po, di ba, na nangyayari nga po itong mga false teachings, and nagra-rise na nga rin po yung mga false teachers nga rin po at yung mga nagmamak sa salita nga po ng ating Panginoon. At meron pa nga rin pong mga nagke-claim na mga Messiah or Son of God, di ba? Maraming tayong nababalitaan or napapanood na yun nga, sila ng araw po yung Son of God. Kaya nga po, may warning nga po rito sa atin si Apostle Jude. At hindi naman po Altan, is marami na po talagang nade-deceive itong mga false teachers na ito. Kaya dapat maingat nga po tayo. At yun nga po, ginagamit nga rin po nila yung word of God to manipulate people nga po. To do kung ano nga po yung gusto nilang gawin para sa kanilang pangsariling gain and pleasure. So magagaling nga pong magsalita itong mga false teachers na to. So napapasunod nga rin po talaga nila yung mga miyembro nila sa kung ano nga po yung gusto nilang gawin para sa kanilang pansariling kagustuhan. At nagkalat na nga po rin talaga. So talagang matagal na po ito nasulat. Talagang hanggang ngayon nangyayari po talaga ito sa atin. So nagkalat na po talaga yung mga false teachers, tsaka yung false teachings, tsaka yung mga churches na about yung mga tinuturo nila is about financial blessings lagi. Walang tinuturong repentance. Kumbaga, lagi na lang sa blessings. Magpa-prosper ka. So, lagi yun ang tinuturo ng mga tao. Kaya parang yung mga tao is napapaniwala agad nila. Kasi alam mo naman tayo, pag nakapakinig ng di ba, magagandang mga salita, talagang paniniwalaan natin ng mga tao talaga eh.
So talagang mabilis tayong madaya nitong mga false teachers na to dahil yung talagang mabubulaklak na mga salita yung sasabihin nila sa iyo. At kung mapapansin natin, ang yung mga false teachers sila yung yumayaman, 'di ba? Nagkakaroon pa sila ng helicopter or private jet, private plane. So talagang nanloloko sila para sa kanilang personal gain. So kaya nga po itong Book of Jude ay warning nga po ito sa atin na we need to discern and to be filled by the Holy Spirit upang tayo nga po ay hindi ma-deceive ng mga false teachings na ito. So kapag ang itinuturo nga ay palaging about sa iyong financial gain, ay yun nga, umiwas ka na dito dahil nga po hindi nga po yan yung tinuturo ng Panginoon. So kung maaalala nga po natin yung kwento nung young rich man na lumapit sa Panginoon at tinanong niya nga po si Lord, di ba, na kung ano ang dapat niyang gawin para ma-inherit niya yung eternal life. So ang sagot nga ng ating Panginoong Jesus na you know the commandments, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely. And then sumagot nga po and honor your father and mother. At sumagot nga po yung young rich man na I have obeyed all these commandments. Since nung bata pang araw siya, sinusunod niya nga po daw yung mga commandment na yon. At sumagot nga ang ating Panginoon na there is still one thing you haven't done. So sabi ng Panginoon, go and sell your possession and give the money to the poor. So yun po yung sinabi nating Panginoon na ibenta mo lahat ng iyong possession at yung mapapagbentahan is ibigay mo nga sa mahihirap and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Then yun nga biglang nalungkot yung young rich man at bigla siyang umalis dahil sa dami nga ng possession niya is hindi niya ma-let go. So hindi niya kayang ibenta. So yun yung pinanghawakan niya, yung possession niya nga po rito. So it is a test of faith nga po na yun nga po taliwas sa itinuturo nitong mga false teachers na ngayon, yung taliwas nga po tong istorya na to sa mga tinuturo nitong mga false teachers na kapag sumunod ka sa Panginoon is magpa-prosper ka or yayaman ka or hindi ka na maghihirap. So, para sa kanilang pansariling interes yun. So, we all know that God is good naman na He will bless us. He is able to give us all we need, not that all that we want. So, yung mga kailangan po natin ang ibibigay ng Panginoon at hindi yung ating lahat ng kagustuhan. And our Lord sees our hearts. Kung itong yaman ba na ito ay magagamit natin for His glory or pansarili lamang natin. So, di ko naman sinasabi na wala tayong chance na talagang yumaman. But then, yun nga, may mga mananampalataya naman talaga na nabe-bless ng Panginoon sa kanilang mga pinansyal dahil alam ng Panginoon din ang kanilang pangangailangan at magagamit nga din nila ito hindi lamang sa pansarili nilang interes kundi sa pagpapalawak nga ng ministry ng ating Panginoon. Ngunit hindi tinuturo ng Panginoon na gamitin mo ang salita niya upang mandaya ka at yumaman ka. So, ang tinuturo ng Panginoon is kung paano mo may share ito. Ibibigay ko sa iyong blessing sa iyong kapwa. So, yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. So, and then yung ibang katuruan pa na you need to earn your salvation, di ba? May mga katuruan pang ganyan na you need to do good para magkaroon ka ng salvation, para maligtas ka. So yun yung ibang katuruan pa na dapat nating iwasan na kailangan mong gumawa ng mabuti to earn your salvation. So our salvation nga po is finished na po and it is by grace that we are saved. So dahil sa grasya ng Panginoon, we are saved and it is finished. So dahil nagsakripisyo na nga po ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang buhay nga po ang nagsilbing kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya ang salvation po natin is assured na o may kasiguraduhan dahil siya nga po ay muling nabuhay. So ang gagawin nga po natin ay sumampalataya at tanggapin natin sa ating mga buhay ang Panginoon bilang yung tagapagligtas nga po. At yung lagi ko nga po nababanggit, ang paggawa nga po ng mabuti ay magiging natural na lang po yan sa atin. So hindi po natin kailangan i-earn yung ating salvation dahil it is by the grace of God nga po that we are saved. At yung paggawa nga po natin ng mabuti is yun na nga po yung manifestation ng Holy Spirit.
sa ating buhay. Kaya nga po tayo nakakagawa ng mabuti. Kaya ang mindset na nga po natin is hindi tayo gagawa ng mabuti para tayo ay maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil ito nga po yung nakakalugod sa mata ng ating Panginoon. So yun na po yung ating magiging mindset, na gumagawa tayo ng mabuti dahil nakakalugod ito sa mata ng Panginoon at hindi dahil gumagawa ako upang maligtas ako. So yun po yung kaibahan, yun po yung talagang natin, maging mindset nga po na we are pleasing God nga po, kaya tayo gumagawa ng mabuti at we are not to please people nga po, kundi yung Panginoon nga po na ang piniplease, kaya nga po tayo gumagawa ng kabutihan. So yun po yun, warning yung ating first point. And yung second naman po is yung kung may warning nga po is may command nga po sa atin. So ang command nga po natin is, sabi nga po dito, but you beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God. So yun po yung command, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life, and have mercy on those who doubt. So yan po yung mga command sa atin dito. Save others by snatching them out of fire. To others, show mercy with fear, hating even the garment is stained by the flesh. So isa-isa nga po natin itong command sa atin. So yun nga po, we must build, sabi nga po rito, yourselves in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Yun nga po, and we must keep ourselves in the love of God. So yun nga po yung title natin dito sa pag-aaralan, na keep yourselves in the love of God. So yun nga po yung command sa atin, yung ating gagawin nga po, na to keep ourselves upang hindi nga po tayo matangay or ma-deceive or madaya nga po ng gawa ng kaaway. And ang ating mga puso nga po ay dapat palaging naka-align sa will ng ating Panginoon. At yun nga po, ang sabi rito is praying. Constant communication nga po ang kailangan natin. Constant communication through prayer nga po, upang mapanatili nga po natin yung ating mga sarili sa pagmamahal ng Panginoon. We need constant communication nga po. Yun nga po, praying always in the Holy Spirit. So lagi ko nga pong nababanggit na yung communication talaga is important sa isang relationship nga po. Amen. So, and sabi nga rin po dito, and have mercy on those who doubt. So ina-encourage nga po tayo dito ni Apostle Jude na have mercy nga po sa mga nagdadoubt o hindi pa sigurado sa kanilang pananampalataya or nagsisik pa ng katotohanan. So we need to show mercy to them because God show mercy to us also. So nung tayo nga po ay ganun din sa sitwasyon ng mga bago nga po tayo naging mananampalataya, di ba, nagsik din tayo ng ating faith. Kaya we need to show mercy to them, kagaya nga rin po ng mercy ng ating Panginoon ay pinakita nga po sa atin. And then sabi nga rin po dito na save others by snatching them out of fire. To others, show mercy with fear. So, sa madaling salita nga po, we need to rescue those who are lost nga po. So, kagaya nga po nitong ating ginagawa dito sa House Church nga po, di ba? Ina-encourage nga po natin yung ating mga kapamilya, ating mga loved ones, ang ating mga friends na hindi pa mananampalataya o hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya ito nga po yung command sa atin, save others by snatching them out of the fire. So kaya maganda nga po talaga itong House Church na na-encourage nga po natin yung mga kapamilya natin na yung mga unbelievers pa or hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So ito nga po ay nagagawa na nga po natin itong command na ito. So yun nga po, upang ginagawa nga po natin ito, upang ma-experience din nga po nila yung kabutihan, yung grace, yung kaawaan ng Panginoon. At yun nga, makilala nila at malaman nila kung gaano nga po kabuti ang ating Panginoon na sinasamba. And then, ang sabi nga rin po dito na hating even the garment is stained
by the flesh. So itong garment stained by the flesh po ay nag-illustrate nga po sa sins o kasalanan. So sinasabi nga po dito ni Apostle Jude na we must hate sin and don't tolerate sin. So yun nga po yung command sa atin because God hates sin nga po. So ganun din po sa atin mga kapamilya na we must hate sin. So ito nga po yung nag-illustrate dito na sinabi nga po ni Apostle Jude. So yan po yung mga command sa atin dito na upang mapanatili nga po natin ang ating mga sarili na we need to pray sa pagmamahal nating Panginoon. We need constant communication. We need to pray always. So, kahit ano pang ginagawa natin, huwag nating kakalimutan na manalangin at magkaroon ng communication sa ating Panginoon. And then yun nga, keep yourselves the love of God. Then have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. So yan po yung mga commands sa atin dito. And then kapag nga po may warning, command, may kaakibat nga po itong pangako o promise sa ating Panginoon. So lagi nga po siyang may pangako sa atin. So ang sabi nga po dyan, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. So yun nga po yung pangako rito na di nga po tayo hahayaan ng Panginoon na mag-stumble. So He is able nga po to keep us from stumbling. He will never leave us nga po. He will never or nor forsake us nga po. So yun nga po yung pangako ng Panginoon na He is able, He will keep us from stumbling nga po and to present us blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Christ, Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. So yan nga po yung promise nga po rito. So ang ating Panginoon Jesus nga po ang nagre-represent sa atin sa paningin ng Diyos Ama. So dahil when we accept Jesus Christ nga po in our lives, yung righteousness niya na nga po yung nakikita niya sa atin ni God. Kaya we are blameless in the sight of God when we have Jesus Christ in our lives nga po. Yeah. Kaya siya lamang po ang ating mediator. Kaya kapag nananalangin nga po tayo ay, di ba, ina-acknowledge natin sa pangalan nga po ni Jesus. So kaya yung mga panalangin nga po natin ay hindi na kailangan padaanin kung kani-kanino mang mga santo o santa. So we can direct our prayers to God nga po and acknowledge it in the name of Jesus dahil siya nga lang po ang ating mediator. So isa nga rin pong maling katuruan nyo na, di ba nga po, bago rin ako maging mananampalataya ng Panginoon is nananalangin din ako noon sa mga santo at santa. So isang maling katuruan nga rin po yon. Yun nga rin po yung warning dito na beware nga po tayo sa mga maling katuruan dahil ang nawa-worship na po natin is yung tao at hindi yung ating Panginoon. So, yun nga po, sa panalangin nga po natin, i-direct na po natin sa Panginoon. So, hindi na po natin kailangan padaanin pa sa mga santo at santa. So, and then, siya nga lang din po ang tutulong sa atin in times of our trouble. So, siya lang po ang makakatulong sa atin. Then, gagamitin lang po yung mga tao na upang yun nga po, ipaabot nga po yung tulong sa atin. So, hindi po tayo matutulungan ng mga santo o santa na talagang yung iba talagang deboto pa, talagang nag-aano po sila. So yan po yung mga false teachings, mga nung tayo hindi pa nga po mananampalataya, talagang naniniwala po tayo dito sa mga santo, santa na sila yung makakatulong sa atin na ibe-bless tayo kapag sumama tayo sa prosesyon, kapag sumama tayo sa pagbubuhat. So, di ba, may mga katuruan pa na gano'n na talagang mali dahil hindi taliwas nga po ito sa tinuturo sa Bible. So, yun nga po, yung mga buhay nga po ng mga santo or santa, pwede po itong maging encouragement sa buhay natin. So, pero yung
yung i-worship po sila, mali na po yun. So, maling katuruan nga po i-worship yung mga santo or santa. So, maging encouragement po sa buhay natin, pwede. Yung naging buhay nila. So, yun nga po, gawin nating inspiration yung naging buhay nila. But then, yung pag-worship sa kanila is false teaching na nga po yun. Kaya nga po dito na nire-remind tayo ni Apostle Jude na we must keep ourselves in the love of God upang hindi nga po tayo madaya, madeceive ng mga maling katuruan nga po. So, praise God po. Yung conclusion nga po is we must keep ourselves in the love of God to be not deceived by false teachings nga po. And then yung challenge or application nga po sa ating buhay. Yun nga rin po yung napag-aralan natin. Ito nga po yung isa sa buhay natin na but you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Amen. So, dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral